Nang sa wakas ay dumating ang araw ng kasal, mahigit 40,000 maliliit na tao ang umakyat sa burol ng Rhaenys sa Dragon Pit upang magpatotoo sa pagsasama ng Reyna Regent at ng kamay. Ang ilang mga tagamasid ay naglagay ng mas mataas na bilang. Libo-libo pa ang nagpasaya kay Lord Rhaegar at Reyna Alyssa sa mga lansangan habang ang kanilang prosesyon ay patungo sa buong lungsod, na dinaluhan ng daan-daang mga kabalyero sa caparizon palfreys, at mga hanay ng mga septe na tumutunog na mga kampana. Hindi kailanman nagkaroon ng gayong kaluwalhatian sa lahat ng mga talaan ng Westeros, isinulat ni Grand Maester Bennifer. Nakasuot si Lord Rhaegar ng ulo hanggang sakong ng telang ginto sa ilalim ng antlered half-helm, habang ang kanyang nobya ay nakasuot ng dakilang balabal na kumikinang na may mga gemstones, kasama ang 3 ulo na dragon ng House Targaryen at ang pilak na seahorse ng mga Velaryon na magkaharap sa isang hiteng bahagi, patlang. Ngunit para sa lahat ng karangyon ng nobya at mag-alaga, ang pagdating ng mga anak ni Alyssa ang nagtakda sa King's Landing na makipag-usap sa mga darating na taon. Si Haring Jaehaerys at Prinsesa Alysanna ang huling lumitaw, na bumaba mula sa isang maliwanag na kalangitan kasama ang kanilang mga dragon, Vermithor at Silverwing. Ang Dragon Pit ay kulang pa rin ng dakilang simboryo na magiging koro ng kaluwalhatian nito. Dapat itong alalahanin, ang kanilang mga dakilang pakpak na gawa sa balat ay gumagalaw, mga ulap ng buhangin habang sila ay bumaba ng magkatabi, sa sindak at sindak ng natipon na karamihan. Ang madalas sabihin na kwento na ang pagdating ng mga dragon ay naging sanhi ng pagdumi ng matandang High Septon sa kanyang mga damit ay malamang na isang paninirang puri lamang. Sa mismong seremonya, at ang kapistahan at kumot na sumunod sa tamang panahon, kailangan nating sabihin ng kaunti. Ang maluwang na silid ng trono ng Red Keep ay nag-ohas ng pinakadakila sa mga Panginoon at pinakakilala sa mga bisita mula sa kabila ng dagat, ang mas mababang mga Panginoon, kasama ang kanilang mga kabalyero at mga lalaking may sandata, ay nagdiwang sa mga bakuran at mas maliliit na bulwagan ng kastilyo, habang ang maliliit na tao ng King's Landing ay nagsaya sa 100 inn, lababo ng alak, mga tindahan ng palayok, at mga bahay aliwan. Sa kabila ng kanyang sinasabing pagsusumikap 2 gabi bago ito, mapagkakatiwala ang iniulat na ginampanan ni Lord Rhaegar ang kanyang mga tungkulin bilang asawa ng buong sigla, na pinasigla ng kanyang mga lasing na kapatid. Ang 7 araw ng paglilibot ay sumunod sa kasal, at pinananatiling nabighani ang mga nagtitipon na mga Panginoon at ang mga tao sa lungsod. Ang mga pagtabingi ay kasing hirap at kapanapanabak tulad ng nakita sa Westeros sa loob ng maraming taon, lahat ay sumang-ayon, ngunit ang mga labanang isinagawa gamit ang espada at sibat at palakol ang tunay na nagpasigla sa mga hilig ng karamihan sa okasyong ito, at sa magandang dahilan. Matatanda ang patay na ang 3 sa 7 kabalyero na nagsilbing Maegor the Cruel's Kingsguard, ang natitirang 4 ay ipinadala sa wall upang kunin ang itim. Sa kanilang mga lugar, pinangalanan lang ni Haring Jaehaerys sina Ser Giles Morrigan at Ser Joffrey Doggett. Ang Reyna Regent, si Alyssa, ang unang naglagay ng ideya na ang natitirang 5 bakante ay punan sa pamamagitan ng pagsubok ng mga sandata, at ano pa bang mas magandang okasyon para dito kaysa sa kasal, kung kailan magtitipon ang mga kabalyero mula sa buong kaharian. Si Maegor ay may mga matatandang lalaki, Lickspittles, Cravens, at Brutes tungkol sa kanya, deklara niya. Nais kong ang mga kabalyero na nagpoprotekta sa aking anak ay ang pinakamagaling na matagpuan saan man sa Westeros, mga tunay na tapat na lalaki na ang katapatan at katapangan ay hindi mapag-aalinlanganan. Hayaan silang manalo ng kanilang mga balabal sa pamamagitan ng mga sandata, habang ang buong kaharian ay tumitingin. Mabilis na pinangunahan ni Haring Jaehaerys ang paniwala ng kanyang ina, ngunit may praktikal na twist sa kanyang sarili. Sagely, ang batang hari ay nag-utos na ang kanyang mga magiging tagapagtanggol ay dapat patunayan ang kanilang kagalingan, hindi sa pakikipaglaban. Ang mga lalaking gagawa ng pinsala sa kanilang hari ay bihirang umatake sa likod ng kabayo na may hawak na sibat, deklara ng kanyang grace. At kaya nga ang mga pagkiling na sumunod sa kasal ng kanyang ina ay nagbunga ng pagmamalaki sa mga ligaw na santukan at madugong tunggalian na tatawagan ng mga maester na War for the White Cloaks. Sa daan-daang mga kabalyero na sabik na makipagkumpetensya para sa karangalan ng paglilingkod sa Kingsguard, ang mga labanan ay tumagal ng 7 buong araw. Ang ilan sa mga mas makulay na katunggali ay naging paborito ng mga maliliit, na nagpapasaya sa kanila sa tuwing sila ay lumalaban. Ang isa sa kanila ay ang Drunken Knight, si Sir William Stafford, isang pandak, matipuno,
Malaki ang tiyan na lalaki na laging lumalabas na lasing na nakakagulat na kaya niyang tumayo, lalo na't lumaban. Pinangalanan siya ng mga karaniwang tao na, ang Keg o Ale, at kumakanta ng, Hail, Hail, Keg o Ale, tuwing siya ay pupunta sa bukid. Ang isa pang paborito ng mga comments ay ang Bard of Flea Bottom, si Tom the Strummer, na kinutya ang kanyang mga kalaban ng mga ribald na kanta bago ang bawat laban. Ang payat na Mystery Knight na kilala lamang bilang Serpent in Scarlet ay mayroon ding mahusay na tagasunod, nang sa wakas ay natalo at nabuksan, siya, ay napatunayang isang babae, si Jonquil Dark, isang bastard na anak ng Panginoon ng Duskendale. Sa huli, wala sa mga ito ang makakakuha ng puting balabal. Ang mga kabalyero na gumawa, kahit na hindi gaanong kabaliwan, ay pinatunayan ang kanilang sarili na pangalawa sa katapangan, kabayanihan, at husay sa armas. Isa lamang ang supling ng isang maharlikang bahay, Sir Lawrence Roxton, mula sa Reach. Dalawa ang sinumpaang espada, Sir Victor the Valiant, mula sa sambahayan ni Lord Royce of Runestone, at Sir William the Wasp, na naglingkod kay Lord Smallwood ng Acorn Hall. Ang pinakabatang kampyon, si Pate the Woodcock, ay nakipaglaban gamit ang isang sibat sa halip na isang espada, at ang ilan ay nagtanong kung siya ay isang kabalyero, ngunit siya ay napatunayang napakahusay sa kanyang napiling sandata kaya't naayos ni Sir Geoffrey Doggett ang usapin sa pamamagitan ng pagtawag sa bata mismo, habang daan-daang naghiyawan. Ang pinakamatandang kampyon ay isang kulay abon na hedge knight na nagngangalang Samgood ng Sour Hill, isang may peklat at bagbog na lalaki ng 36 taong nag-aangkin na nakipaglaban sa 100 laban, at hindi mo iniisip kung saang panig, iyon ay para sa akin at sa mga Diyos, alam. Isang mata, kalbo, at halos walang ngipin, ang kabalyero na tinatawag na Sour Sam ay mukhang payat na parang poste ng bakod, ngunit sa labanan ay ipinakita niya ang bilis ng isang lalaki na kalahati ng kanyang edad, at isang mabangis na kasanayan na hinasa sa mahabang dekada ng mga labanan, malaki at maliit. Si Jaehaerys na Conciliator ang uupo sa Iron Throne sa loob ng 55 taon, at maraming kabalyero ang magsusuot ng puting balabal sa kanyang paglilingkod sa mahabang panahon ng paghahari na iyon, higit pa sa maaring ipagmalaki ng sinumang monarka. Ngunit tama ang pagkakasabi na walang sinumang Targaryen ang nagtataglay ng Kingsguard na maaaring katumbas ng unang 7 nanograms batang hari. Ang digmaan para sa White Cloaks ay minarkahan ang pagtatapos ng mga kasiyahan ng kung ano sa lalong madaling panahon. Ay nakilala bilang ang Golden Wedding. Habang ang mga bisita ay umalis upang umuwi sa kanilang sariling mga lupain at mananatili, lahat ay sumang-ayon na ito ay isang kahangahangang kaganapan. Nakuha ng batang hari ang paghanga at pagmamahal ng maraming Panginoon kapwa malalaki at maliliit, at ang kanilang mga kapatid na babae, asawa, at mga anak na babae ay tanging papuri sa init na ipinakita sa kanila ni Prinsesa Alysanna. Ang maliliit na tao ng King's Landing ay nasiyahan din, ang kanilang batang hari ay tila may bawat tanda ng pagiging isang makatarungan, maawain, at magalang na pinuno, at ang kanyang kamay, si Lord Rogar, ay bukas kamay gaya ng siya ay matapang sa labanan. Ang pinakamasaya sa lahat ay ang mga bahay tuluyan, tabernader, gumagawa ng serbesa, mangangalakal, cutpurse, patutot, at mga tagapag-ingat ng bahay aliwan, na pawang nakinabang ng husto mula sa barya na dinala ng mga bisita sa lungsod. Ngunit kahit na ang gininto ang kasal ay ang pinakamarangya at pinakakilala sa mga kasalan ng 49 na ang pangatlo sa mga kasal na ginawa sa nakamamatay na taon na iyon ay magiging pinakamahalaga. Sa kanilang sariling kasal na ngayon ay ligtas sa likod nila, ang Reyna Regent at ang kamay ng hari ay sumunod na ibinaling ang kanilang atensyon sa paghahanap ng angkop na kapareha para kay Haring Jaehaerys, at, sa mas mababang antas, para sa kanyang kapatid na si Prinsesa Alysanna. Hanggat ang batang hari ay nananatiling walang asawa at walang anak, ang mga anak na babae ng kanyang kapatid na si Rhaena ay mananatiling kanyang tagapagmana, ngunit sina Arya at Rhaella ay mga bata pa rin, at, ito ay nadama ng marami, halatang hindi karapat-dapat para sa korona. Bukod dito, kapwa natakot sina Lord Rogar at Reyna Alyssa kung ano ang maaaring mangyari sa kaharian sakaling bumalik si Rhaena Targaryen mula sa kanluran upang kumilos bilang regent para sa isang anak na babae.
Bagamat walang nang ahas na magsalita tungkol dito, malinaw na lumitaw ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang reyna, dahil ang anak na babae ay hindi dumalo sa kasal ng kanyang ina o nag-imbita sa kanyang sarili, na gumamit ng dark arts para patayin si Maegor sa Iron Throne. Sa makatuwid, tungkulin ni Haring Jaehaerys na magpakasal at magkaanak ng isang lalaki sa lalong madaling panahon. Ang tanong kung sino ang maaaring pakasalan ng batang hari ay hindi gaanong madali na resolba. Si Lord Rhaegar, nakilala sa pag-iisip ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng Iron Throne sa kabila ng makipot na dagat hanggang sa Essos, ay naglagay ng ideya ng pakikipag-alyansa kay Tyrosh sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Jaehaerys sa anak na babae ng Archan, isang magandang babae na 15 taong gulang na, ginayuma ang lahat sa kasal sa kanyang talas ng isip, kanyang malandi na ugali, at ang kanyang asul-berdeng buhok. Gayunpaman, dito, natagpuan ng kanyang Panginoon ang kanyang sarili na sinalungat ng kanyang sariling asawa, si Reyna Alyssa. Ang maliit na tao ng Westeros ay hindi kailanman tatanggap ng isang dayuhang batang babae na may tinina na buhok bilang kanilang reyna, ang sabi niya, gaano man kaganda ang kanyang accent. At ang mga relihiyoso ay sasalungat sa batang babae ng mapait, dahil alam na ang Tyroshi ay hindi pinanatili ang 7, ngunit sinasamba si Red R'hllor, ang pattern maker, 3 ulo na Trios, at iba pang mga kakaibang Diyos. Ang kanyang sariling kagustuhan ay tumingin sa mga bahay na bumangon bilang suporta kay Aegon the Uncrowned in the battle beneath the God's Eye. Hayaang pakasalan ni Jaehaerys si Vance, isang Corbray, isang Westerling, o isang Piper, hinikayat niya. Ang katapatan ay dapat gantimpalaan, at sa paggawa ng gayong tugma ay pararangalan ng hari ang alaala ni Aegon, at ang kagitingan ng mga nakipaglaban at namatay para sa kanya. Si Grand Maester Bennifer ang pinakamalakas na nagsalita laban sa naturang kurso, na itinuturo na ang katapatan ng kanilang pangako sa kapayapaan at pagkakasundo ay maaaring pagdudahan kung makikita nilang paboran ang mga nakipaglaban para sa Aegon kaysa sa mga nanatili kay Maegor. Ang isang mas mahusay na pagpipilian, nadama niya, ay isang anak na babae ng isa sa mga dakilang bahay na nakibahagi ng kaunti o walang bahagi sa mga labanan sa pagitan ng tiyuhin at pamangkin, isang Tyrell, isang Hightower, isang Arryn. Sa sobrang pagkakahati ng kamay ng hari, ng Reyna Regent, at ng Grand Maester, ang ibang mga konsehal ay nakaramdam ng lakas ng loob na magharap ng sarili nilang mga kandidato. Si Prentice Tully, ang Royal Justiciar, ay hinirang ang isang nakababatang kapatid na babae ng kanyang sariling asawa, si Lucinda, na sikat sa kanyang kabanalan. Ang ganitong pagpili ay tiyak na magpapasaya sa pananampalataya. Iminungkahi ni Daemon Velaryon, ang Panginoong Admiral, na maaaring pakasalan ni Jaehaerys ang balo na Reyna Eleanor, ng House Costain. Gaano kahusay na ipakita na ang mga taga-suporta ni Maegor ay napatawad na kaysa sa pagkuha ng isa sa kanyang mga black bride sa reyna, marahil ay inampun pa ang kanyang 3 anak na lalaki sa kanyang unang kasal. Ang napatunayang pagkamayabong ni Reyna Eleanor ay isa pang puntong pabor sa kanya, ang sabi niya. Si Lord Celtiger ay may 2 hindi kasal na anak na babae, at tanyag na inalok kay Maegor ang kanyang pinili sa kanila, ngayon ay inalok na naman niya ang parehong mga babae para kay Jaehaerys. Si Lord Baratheon ay wala nito. Nakita ko ang iyong mga anak na babae, sabi ni Rhaegar kay Celtiger. Wala silang baba, walang utong, at walang sense. Ang Reyna Regent at ang kanyang mga konsehal ay tinalakay ang tanong ng kasal ng hari ng paulit-ulit sa halos 1 buwan, ngunit hindi lumapit sa pag-abot sa isang pinagkasunduan. Si Jaehaerys mismo ay hindi alam sa mga debateng ito. Dito ay nagkasundo sina Reyna Alyssa at Lord Rhaegar. Kahit na si Jaehaerys ay maaaring maging matalino sa kabila ng kanyang mga taon, siya ay bata pa, at pinamumunuan ng mga pagnanasa ng isang batang lalaki, mga pagnanais na sa anumang kadahilanan ay maaaring pahintulutan na madaig ang kabutihan ng kaharian. Sa partikular, si Reyna Alyssa ay walang pag-aalinlangan kung sino ang pipiliin ng kanyang anak na pakasalan ay ang natitira sa kanya, ang kanyang bunsong anak na babae, ang kanyang kapatid na si Prinsesa Alysanna. Ang mga Targaryen ay nagpakasal sa kapatid sa loob ng maraming siglo, syempre, at sina Jaehaerys at Alysanna ay lumaki na umaasang magpakasal, tulad ng kanilang mga nakatatandang kapatid na sina Aegon at Rhaena. Bukod dito, si Alysanna ay mas bata lamang ng 2 taon sa kanyang kapatid, at ang 2 bata ay palaging malapit at matatag sa kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa.
Tiyak na hilingin ng kanilang ama na si King Aeneas na magpakasal sila, at minsan ay iyon din ang nais ng kanilang ina, ngunit ang mga kakilakilabot na nasaksihan niya mula nang mamatay ang kanyang asawa ay nagtulak kay Reyna Alisa na mag-isip ng iba. Bagamat ang mga anak at kawawang mahirap na mandirigma ay binuwag at ipinagbawal, maraming dating miyembro ng parehong mga order ang nanatiling walang kabuluhan sa kaharian at maaaring kunin muli ang kanilang mga espada kung magalit. Ang Reyna Regent ay natakot sa kanilang galit, dahil mayroon siyang matangkad na alaala sa lahat ng nangyari sa kanyang anak na si Aegon at sa kanyang anak na si Rhaena nang ipahayag ang kanilang kasal. "We dare not ride that road again," she is reported to have said, more than once. Sa desisyong ito, suportado siya ng pinakabagong miyembro ng korte, si Septon Matthias ng Most Devout, na nanatili sa King's Landing nang bumalik ang High Septon at ang iba pa niyang mga kapatid sa Old Town. Isang mahusay na balina ng isang tao, bilang sikat sa kanyang katabaan at para sa karalagan ng kanyang mga damit, si Matthias ay nag-claim ng pinagmulan mula sa mga hari ng Gardener noong unang panahon, na minsan ay namuno sa Reach mula sa kanilang upuan sa High Garden. Marami ang nagtuturing sa kanya bilang isang malapit na katiyakan na mapili bilang susunod na High Septon. Ang kasalukuyang naninirahan sa banal na opisinang iyon, na kinutya ni Septon Mon bilang High Lickspittle, ay maingat at masuwayin, kaya't walang panganib na ang anumang kasal ay matulig sa mula sa Old Town hanggat patuloy siyang nagsasalita para sa 7 mula sa kanyang upuan, sa Starry Sept. Ang ama ng mga tapat ay hindi isang binata, gayunpaman, ang paglalakbay sa King's Landing upang mga siwa sa Golden Wedding ay halos natapos na niya, sabi ng mga lalaki. Kung ako ay dapat na magsuot ng kanyang manta, ang kanyang grasya ay tiyak na susuportahan ko sa anumang pagpipilian na maaari niyang gawin, paniniguro ni Septon Matthias sa Reyna Regent at sa kanyang mga tagapayo, ngunit hindi lahat ng aking mga kapatid ay napakahilig, at, malakas ang loob kong sabihin, may iba pang mga buwan sa labas dahil sa lahat ng nangyari, ang pagpapakasal sa magkapatid na babae sa pagkakataong ito ay makikita bilang isang matinding pagsuway sa mga banal, at natatakot ako sa maaring mangyari. Kaya napatunayan ang pag-aalinlangan ng kanilang reyna, isinantabi ni Rhaegar Baratheon at ng iba pang mga Panginoon ang lahat ng pagsasaalang-alang kay Prinsesa Alysanne bilang isang nobya para sa kanyang kapatid na si Jaehaerys. Ang prinsesa ay 30 taong gulang, at kamakailan ay ipinagdiwang ang kanyang unang pamumulaklak, kaya naisip na kanais-nais na makita ang kanyang kasal sa lalong madaling panahon. Kahit na malayo pa rin bilang itinuturing na angkop na tugma para sa hari, ang konseho ay mabilis na nakipagkasundo sa isang kapareha para sa prinsesa, ikakasal siya sa ika-7 araw ng bagong taon, kay Oren Baratheon, ang bunso sa mga kapatid ni Lord Rhaegar, kaya ito ay naayos ng Reyna Regent at ng kamay ng hari at ng kanilang mga Panginoong konsehal at tagapayo. Ngunit tulad ng maraming ganoong mga pagsasaayos sa paglipas ng mga panahon, ang kanilang plano ay hindi nagtagal ay nawalang bisa, dahil labis nilang minaliit ang kalooban at determinasyon ni Alysanne Targaryen mismo, at ng kanyang batang hari, si Jaehaerys. Wala pang anunsyo tungkol sa kasal ni Alysanne, kaya hindi alam kung paano nakarating sa kanyang pandinig ang desisyon ng desisyon. Pinaghihinalaan ni Grand Maester Bennifer ang isang utusan, dahil marami ang dumating at umalis habang ang mga Panginoon ay nakikipagdebate sa solar ng Reyna. Si Lord Rhaegar mismo ay naghinala kay Daemon Velaryon, ang Panginoong Admiral, isang mapagmataas na tao na malamang na naniniwala na ang mga Baratheon ay labis na umabot sa kanilang sarili sa pag-asang may lilipat ang Lords of the Tide bilang pangalawang bahay sa kaharian. Makalipas ang ilang taon, kapag naging alamat na ang mga pangyayaring ito, sasabihin ng maliliit na tao sa isa't isa na narinig ng mga daga sa dingding, ang pag-uusap ng mga Panginoon at sinugod ang prinsesa dala ang balita. Walang record ang nananatili sa sinabi o naisip ni Alysanne Targaryen noong una niyang nalaman na ikakasal siya sa isang kabataang 10 taong mas matanda sa kanya, na halos hindi niya kilala at kung mapapaniwalaan ang tsismis ay hindi nagustuhan. Kami lang ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya. Ang isa pang batang babae ay maaaring umiyak o nagalit o tumakbo na nagsusumamo sa kanyang ina. Sa maraming malungkot na kanta, ang mga dalagang pinilit na ikasal ng labag sa kanilang kalooban ay itinapon ang kanilang mga sarili mula sa matataas na tore hanggang sa kanilang kamatayan. Walang ginawa si Prinsesa Alysanne sa mga bagay na ito. Sa halip ay dumiretso siya kay Jaehaerys. Ang batang hari ay hindi nasisiyahan tulad ng kanyang kapatid na babae sa balita.
They will be making wedding plans for me as well, I don't doubt, sabay deduce niya. Tulad ng kanyang kapatid na babae, si Jayreese ay hindi nag-aksaya ng oras sa mga panunumbat, o apela. Sa halip ay kumilos siya. Ipinatawag ang kanyang Kingsguard, inutusan niya silang tumulak ng sabay-sabay patungo sa Dragonstone, kung saan makakatagpo niya sila sa lalong madaling panahon. Isinumpa mo sa akin ang iyong mga espada at ang iyong pagsunod, paalala niya sa kanyang 7. Alalahanin ng mga panata, at huwag magsalita ng salita tungkol sa aking pag-alis. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kadiliman, sina King Jayreese at Princess Alysanna ang kanilang mga dragon, Vermithor at Silverwing, at umalis sa Red Keep para sa sinaunang Targaryen kuta sa ibaba ng Dragonmont. Iniulat na ang mga unang salita na sinabi ng batang hari sa paglipag ay, kailangan ko ng isang Septon. Ang hari, tama, ay walang tiwala kay Septon Matthias, na magtitiwala tiyak na pinagtaksilan ang kanilang mga plano, ngunit ang Sept sa Dragonstone ay pinangalagaan ng isang matandang lalaki na nagngangalang Azwak, na kilala sina Jayreese at Alysanna mula pa noong kanilang kapanganakan, at tinuruan sila sa mga misteryo ng 7 sa buong kanilang pagkabata. Bilang isang nakababatang lalaki, si Septon Azwak ay nagministeryo kay Haring Aenys, at noong bata pa siya ay naglingkod siya bilang isang baguhan sa korte ng Reyna Rhaenys. Siya ay higit sa pamilyar sa tradisyon ng Targaryen ng pag-aasawa ng magkapatid, at nang marinig niya ang utos ng hari, agad siyang pumayag. Dumating ang Kingsguard mula sa King's Landing sakay ng gali makalipas ang ilang araw. Kinaumagahan, sa pagsikat ng araw, si Jayreese Targaryen, ang una sa kanyang pangalan, ay kinuha ang kanyang kapatid na babae na si Alysanna sa malaking bakuran sa Dragonstone, sa harap ng mga mata ng mga Diyos at mga tao at mga dragon. Ginawa ni Septon Azwak ang mga seremonya ng kasal, kahit boses ng matanda manipis at nanginginig, walang bahagi ng seremonya ang napabayan. Ang 7 kabalyero ng Kingsguard ay naging saksi sa unyon, ang kanilang mga puting balabal ay pumutok sa hangin. Ang garrison at mga tagapaglingkod ng kastilyo ay tumingin din, kasama ang isang magandang bahagi ng maliliit na tao ng fishing village na nagsisiksikan sa ibaba ng makapangyarihang mga pader ng kortina ng Dragonstone. Isang katamtamang piging ang sumunod sa seremonya, at maraming mga toast ang nolising para sa kalusugan ng batang hari at ng kanyang bagong reyna. Pagkatapos ay nagretiro sina Jayreese at Alysanna sa silid ng kama kung saan minsan natulog si Aegon na mananakop sa tabi ng kanyang kapatid na si Rhaenys, ngunit dahil sa kabataan ng nobya ay walang seremonya sa kama, at ang kasal ay hindi natapos. Ang pagtanggal na iyon ay magiging napakahalaga kapag si Lord Rhaegar at Reyna Alysa ay dumating ng huli mula sa King's Landing sakay ng isang barkong pandigma, na sinamahan ng 100 kabalyero, 40 lalaking sakdal, Septon Matthias, at Grand Maester Bennifer, na ang mga sulat ay nagbibigay sa amin, ang pinakakumpletong accounting ng kung ano ang nangyari. Sinalubong sila nina Jayreese at Alysanna sa loob ng gate ng kastilyo, magkahawak kamay. Naiiyak daw si Reyna Alysa nang makita sila. Kayong mga hanggal na bata, sabi niya. Hindi mo alam ang ginawa mo.